pagkuha ng players na pupuno sa kakulangan ng Gilas sakaling hindi makasama sa hanay si Kai Sotto at iba pa. Yan ang unang pasabog ni Jericho Dinera sa kanyang kolum. Tinalakay din niya ang kahalagahan ng depensa sa laban ng pambansang kupunan maliban sa opensa. Ito umano ay kung gustong manalo ng Gilas Pilipinas. Sa huli, kailangan din umano ng pambansang kupunan ng matibay na point guard na kayang asahan sa oras ng pangangailangan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa kolum ng tinaguriang The Defense Minister ng PBA sa kanyang kapanahunan, tahasang iminungkahi ni Jericho Dinera mga dapat gawin ng pamunuan ng Gilas bago magsimula ang qualifiers. Una sa listahan ito, mag-focus sa pagkuha ng players. Tanong, anong klase ng player ang dapat kuhanin? Tutukan natin mga sinabi ni Jericho Dinera sa kanyang ulat sa Abante. Ang pamunuan at staff ng Gilas Pilipinas dapat mag-focus sa pagkuha ng mga player na pupuno sa mga pwesto na hindi magagampanan ni Kai Sotto, Quentin Millora Brown, Jamie Malonzo, Carl Tamayo, Kevin Kembao, at iba pa kung sakaling hindi sila payagan ng kanilang mga mother team o meron silang injury at hindi sila available. Alam nyo, maganda at practical na suggestion ni Jericho Dinera. Dapat talaga may next man up mentality ang Gilas Pilipinas. Hindi pwedeng umasa lang sa core players dahil tulad na nangyari kay Kai Sotto, nagkaroon ng komplikasyon sa availability, di ba? Ang sabi ng kanyang team dito sa Japan, hindi raw nila pinigilan. Habang ayon naman sa kampo ni Kai, hindi rin pera naging issue. Ibig sabihin may mga bagay na hindi kontrolado talaga. Kaya mas lalong kailangan na may handang pamalit bago pa man magsimula ang qualifiers, di ba? Dito pumapasok ang point ni Jericho Dinera na palawakin ng pool. Ang pagbanggit niya kay Kiefer Avena, napapanahon yan kasi nga consistent ang improvement niya sa Japan eh. Habang sa Ray Parks Jr. naman, matagal nang kilala bilang reliable scorer na laging available para sa national team. Ang ganitong klase mga player, mga playoffs, nagbibigay sila ng stability, lalo na kung may biglaang nawala sa pangunahing lineup, di ba? Maganda rin na tinitingnan ng mga players mula sa iba't ibang liga katulad ng KBL at Japan B-League, di ba? Dagdag pa rito ang idea ng pagkuha ng height advantage sa pamamagitan ng tulad ni Macho Aquino na may sukat at karanasan sa Japan B-League. Ibig sabihin, hindi lang talent ang tinitingnan kundi fit sa pangangailangan ng team. Kung scoring ba, depensa ba, or height, di ba? Sa kabuuan, tama ang direksyon na tinutukoy ni Dinera mga playoffs. Ang Gilas hindi dapat maubusan ng option eh. Sa international basketball, mahalaga ang lalim ng roster dahil hindi maiiwasan talaga yung injuries, conflicts sa schedule at availability issues, di ba? Kung maayos ang paghahanda at may sapat na pool ng players, mas magiging handa ang Gilas sa anumang sitwasyon na kanilang haharapin. Bukod sa pagkuha ng players, iminungkahi din ito ang mas mahabang oras ng preparation na kadalasan ay halos 6 na araw lang nagsasama-sama ang players. Lahad pa ni Dinera, hindi lang puro opensa ang dapat dala o ang dapat na dala ng Gilas sa qualifiers. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Jericho Dinera sa kanyang kolum sa Abante. Mahabang oras o preparation para matutong dumipensa ang ating mga naglalakihang players. Hindi pwedeng puro opensa lang ang baon ng Gilas Pilipinas sa FIBA qualifiers. Dapat covered lahat ng bases kung gusto nating makakuha ng magandang resulta. May point na naman doon si Jericho Dinera, di ba? Hindi sapat ang opensa lang sa international level eh, lalo na dito sa FIBA. Kitang-kita ito sa naging kampanya ng Gilas sa second window kung saan nabigo sila laban sa Australia at sa New Zealand. Okay, malalakas talaga yung kalaban natin, yung Australia at New Zealand. Pero lumabas din ang kakulangan sa depensa, lalo na sa pagpigil sa inside scoring at sa perimeter shooting. Kung babalikan ng mga larong yun, mga playoffs, salatang nahirapan ng Gilas sa rotation, sa closeouts, at sa communication sa depensa. Nakakakuha ng malilinis na tira ang kalaban sa labas, habang sa loob naman, nakakaporma sila ng walang gaanong resistance. Ito dahilan kung bakit paldo ang kalaban sa scoring. Hindi lang dahil magaling sila mga playoffs, kung hindi dahil kulang ang depensibong paghahanda ng Gilas Pilipinas talaga. Dito pumapasok ang sinasabi ni Jericho Dinera na kailangan ng mas mahabang oras ng preparation para sa depensa. Lalo na sa mga big men, di ba? Sa modern basketball, hindi sapat na matangkad ka lang eh. Kailangan marunong kang mag-switch, magbasa ng pick and roll, at makipagsabayan sa mas mabilis na players. Kung mayaangat ang depensa, mas magkakaroon ng balanse ang team at hindi lang aasa sa shootout para manalo. Sa huli, kapag nagsamang solid na depensa at maayos na opensa, mas nagiging competitive ang isang kupunan. Ang depensa ang nagsiset ng tempo
tempo, nagbibigay ng stops at nagbubukas ng transition opportunities sa opensa. Kung maayos ito ng Gilas mga playoffs, mas tataas ang tsansa nilang makakuha ng panalo laban sa top level competition sa FIBA. Sa dulo ng column ni The Defense Minister, pinunto nito ang kakulangan ng Gilas Pilipinas sa point guard. Ayon sa kanya, mala Johnny Abarrientos at L.A. Tenorio ang kailangan ng grupo ni Coach Team para makasabay sa bakbakan. Narito ang kanyang paglilinaw. Tutukan natin si Jericho Dinera sa kanyang column sa Abante. Matibay na point guard na maaasahan, mala Johnny Abarrientos o L.A. Tenorio na pwedeng mag-create o pumasa muna. Marunong mag-alaga ng shooter at kayang tumimpla ng laban. Nag-iisip at deadly sa labas kapag kinakailangan. Malinaw din yung point ni Jericho Dinera dito ha. Ibang klase ang halaga ng isang tunay na floor general mga playoffs. Yung tipong kayang kontrolin ng tempo, magdesisyon kung kailan aatake o magsasat ng play at higit sa lahat, kayang gawing mas mahusay ang buong koponan. Hindi lang basta scorer ha, kundi utak ng team sa loob ng court. Kung babalikan natin si Johnny Abarrientos at L.A. Tenorio, makikita mo agad yung kaibahan, di ba? Si Johnny the Flying A ang isa sa mga naging susi sa Grand Slam ng Alaska noong 90s. May leadership, may control at kayang mag-take over kung kinakailangan. Si L.A. Tenorio naman, lalo na nung panahon niya sa Gilas Pilipinas, kasama of course si Jimmy Alapag, consistent na steady presence, hindi nagmamadali, marunong magbasa ng depensa, at may kakayahang tumira sa tamang oras. Kung idagdag pa natin si Jason Castro sa kwento mga playoffs, makukumpleto mo yung larawan ng elite point guard. Bilis, decision making, at killer instinct. Ito yung klase ng mga guard na hindi lang naglalaro para sa sarili mga playoffs, kundi talagang pinapagana yung buong sistema. At kung tutuusin, sila ang isa sa mga dahilan kung bakit kinatatakutan ng Gilas noong 2014. May direksyon ng laro at may malinaw na leader sa court. Sa ngayon mga playoffs, nire-respeto natin ang mga kasalukuyang point guards ng Gilas, pero hindi may kakaila na iba talaga ang kalibre ng mga naunang nabanggit. Yun ang klase ng player na hinahanap ni Codinera mga playoffs, isang matibay, maaasahan at may mataas na basketball IQ na kaya magdala ng koponan sa pinakamataas na antas ng competition. So guys, maraming salamat.